Okay? So, I just grabbed this chance sa social media dahil ang dami ko ng followers. So, para aware tayo, no, sa mga broker to. Para to sa mga broker sa Pilipinas. Mga broker kuno na hindi naman licensed broker, pero sinasabi nila sa sarili nila na broker sila. Pag sinasabi kasi broker talaga, licensed broker, meron kasi nagtitake ng mga exam, mataas po ang criteria noon. At ano 'yan, parang kumbaga nagtitake ka ng board exam. Yun kasi yung broker talaga, masasabi mong licensed broker. Pero sa mga katulad ko na mga unit owner at may mga kondo sa Pilipinas, kasi hindi po ganun kadali kasi ang kondo sa atin kasi sobrang mahal na ngayon. Dati hindi pa masyadong mahal, pero ngayon kasi siyempre ilang taon na, ang taas na ng value, sobrang mahal at depende sa location. So, kaya ko gumagawa ng video kasi ito yung na-experience ko. So far, mga almost 9 years po ako nagpaparenta ng unit. Studio type lang naman, pero masakit pala yung lulukohin ka. Alam mo yung kapwa mo lang. Pero okay lang. Huwag kang mag-alala kung wala kang takot sa taas. Well, kung magkaiba man tayong paniniwala, hindi naman yan sa paniniwala eh. Kasi kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, asahan mong babalik yan sa'yo. Kaya hindi ka magtataka, hindi man sa'yo, dun sa mga mahal mo sa buhay, di ba, nagkakaproblema ka. Dahil yun yung, yun yung impact kung ano yung ginawa mo sa iba. Alam mo kasi, kahit hindi mo naman kailangang sabihin na karmahin ka o ano man, kung ano yung ginawa mo sa universe, talagang yan vice versa, babalik at babalik sa'yo. Kung gumagawa ka ng maganda, asahan mo maraming magaganda din ang ibabalik sa'yo. Sa ginawa mo kasi, wala, alam mo yon, hindi na ako magtaka kung ano yung problema mo ngayon. Pero hindi ko na i-mention pangalan mo. Kasi hindi naman ako ganun ka, alam mo yon. So, hindi ko ibababa ang level ko. At least, naman kita nire-respeto kita kung doon ka talaga masaya. Pero asahan mo, sa ginawa mo talaga, no, wala. As in, grabe. Grabe ang iyak ko sa inis, sa galit. Alam mo yun, naghalo. Hindi lang naman kasi ikaw yung may problema sa mundo At hindi lang ikaw stress. Hindi naman kami exempted sa problema kahit nasa ibang bansa kami nanirahan At saka, nag-iba ang tingin ng asawa ko sa mga Filipino dahil sa ginawa mo. Alam mo ba yun? Kaya doon ako mas lalong nasaktan. Kaya minsan mas gusto niya foreigner na lang talaga, doon na lang magtiwala sa mga foreigner. Kasi, ang foreigner kasi, pag business, walang drama. Alam mo yon, kung negosyante ka, professional ka dapat nakausap. Huwag mong haluan ng mga personal issues mo, personal mong problema. Bakit? Nilalatag ko ba sa'yo yung milyon naming utang? Hindi, di ba? Kasi may kontrata tayo Pero dahil matigas ka at hindi ka magbabayad, wala. Choice mo yon. Pero asahan mo, doon sa perang kinita mo, sasabihin ko sa'yo, mahihirapan kang kitain ulit yan kung sa ginawa mo ay, diyan ka masaya. Mahihirapan kang, alam mo yon, kitain yung simpleng yung pera na, alam mo yung pinagpagura ng iba, tas simpleng lang lokohin ng ganun. Ako kasi mas gugustuhin ko, ibigay ko yung pera kaysa yung manloko sa ibang tao. Alam mo bakit? May takot ako sa taas Dahil kung anong meron tayo, hiram lang po natin yan. Hindi natin yan maaangkin. Nangyari yan sa sarili kong papa. Hindi ko naman pinapahiya yung papa ko, no? Pero, wala na. Kaya takot ako manloko ng tao pagdating sa pera. Mas gugustuhin ko ibigay na lang to kaysa mangloko pa ako kahit ilang hundreds lang yan. Kaysa mag-take advantage ng pera na hindi naman akin. Kahit nga ako sarili kong asawa. Hindi ako panahingi. Kasi iba kasi yung taong lumaking naging breadwinner. Tapos, siyempre, andun na may takot ka sa Diyos. Kahit anong reliyon ka pa, may malaking takot ka sa Diyos. Alam mo kasi, babalik at babalik. At mahirapan ka makaahon sa pera. Kung alam mong ang dami mo palang inaapakan na tao. Hindi lang sa inaapakan maraming instances Sa ginawa mo, hindi lang apak yung ginawa mo sa akin Alam mo ba yun? Ngayon, pero pinagpapasalamat ko pa rin naman sa Lord dahil binigyan ako ng peace. Pero ewan ko lang sa'yo kung meron ka nun. Pero nagpapasalamat ako kasi ando naman kung ano yung inner, kung maganda yung pagka-motivate sa'yo, yung alam mo yung inner soul mo, titingnan mo na lang ng positive side yung ganitong problema Kaya
kung kayo may problema kayong ganito katulad ko, hindi naman ganun kadali yung pag-i-invest ng ilang milyon. Tapos may mga ganitong klaseng tao pala no na nakakuha na ng advance. Kung magkano yung per month namin sa unit namin, nakuha na niya ng advance. Tapos 'di ba may security deposit. Okay? Yung security deposit na sa kontrata namin, hindi yun pwedeng gamitin kapag rental payment. Kasi yun yung kapag matapos na yung kontrata mo, for a 1 year, ibibigay sa iyo yon o kaya ididida kung ano may yung mga charges or damage o kaya yung mga hindi mo nabayaran, pwede mong gamitin yun. Wala din siyang cash deposit. Security deposit lang na 1 month. Yun lang yun. Tapos kinuha pa niya, pambayad niya doon, pin-forfeit pa niya ang kontrata, di ba? Nakakuha na siya ng 1 month sa akin ng advance, pin-forfeit pa niya yung kontrata ko, di, wow, ikaw na yung nakakuha ng, alam mo yon nanalo ka sa loto, pero ano ba yung nangyari sa'yo ngayon? Huwag mo akong gaganunin, huwag mo akong gawa ng ganito. Alam mo bakit? Maraming mga taong gumawa sa akin ng ganito, pero ang buhay nila wasak about sa financial. Kasi marangal akong alam mo yon negosyo or makipag-affiliate sa mga ganito tapos ang luwag pa ng ginawa ko sa iyo kahit na 2 months delay ka pero pinagbigyan pa rin kita pero sa ginawa mo ngayon parang sinagad mo din yung kabutihan ko no dahil nakikita mo siguro okay lang ako pero lahat naman ng ginawa natin hindi yan makakalusot sa taas tandaan mo yan hindi ako magsasabi ng mga karma o anuman kasi naniniwala pa rin ako once na may masaktan kang tao inaagrobyado mo lalo na sa pera yun ang may malaking takot ako. Kasi naniniwala ako na lahat na meron tayo, grace lang ng Lord yan. Pero pag hindi mo siya nadala kung ano yung pinahiram sa'yo, asahan mo, kukunin at kukunin sa'yo ng Lord yan. Minsan, ubus pa. Alam mo yun, minsan yung talagang walang matitira sa'yo, yung doon ako takot. Alam mo yun? Kasi na-experience ko na yan hindi sa akin. Nakikita ko na kung gaano yung balik kapag gano'n ang ginawa mo din sa ibang tao. Kaya, good luck. Good luck na lang sa mo, kung dyan ka masaya, okay? M ang pangalan niya M. Okay? So, good luck na lang talaga sa'yo Sana dyan ka masaya. Pagbutihan mo lang, sana hindi mo tumagawa sa iba. Pareho pa naman tayo, pamilyado negosyante din Pero, wala, hanggang doon na lang tayo. Pero, ganun, go on pa rin. Kahit anong problema, huwag kang mag-stick doon. Kasi asahan mo, bigo ka man ngayon, may problema ka man ngayon, pero darating ang time na makakaahon ka din kung ano mo yung kinahaharap mong problema ngayon. Kaya, God bless everyone. Sana ay nakatulong ako sa mga katulad ko negosyante. Kaya, magpakalakas lang kayo at hold on na lang kayo doon sa taas na hindi naman lahat ay puro bed of roses ang takbo ng ating buhay. Kaya yun lang po yun. Gusto ko lang mailabas talaga yung experience ko. First time ko kasi ma-experience ng ganito Okay sana kung, di ba? Wala Mahirap Mahirap pag kapwa mo talagang makagawa sa'yo ng ganito. Kaya yun lang po yun. Kaya God bless everyone.